Paano ba? 8 payo para sa mga taong may problema. Shoutout to Marites Maglake, Vilma Mendoza, and Matcha Latte B21. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Tip number 1. Pag-eehersisyo. Ang pag-eehersisyo ay makatutulong sa pagkalimot ng mga hindi magagandang ideya o bagay sa ating isip. Makakatulong ito sa pag-focus sa kasalukuyang ginagawa. I mean, kung depressed tayo at may problema, ayaw nating mag-ehersisyo, di ba? That's the last na gusto nating gawin. Pero yung maglakad-lakad ka sa labas habang iniisip mo yung problema mo, kesa sa yung nagmumukmuka sa loob ng kwarto mo, malaking maigagaan ito sa nararamdaman mo. Maliliwanagan din ang isipan mo kung ano ang mga posibleng solusyon dito. Kaya, huwag ismolin ang pag-eehersisyo. Nakakabawas kasi ito ng stress sa katawan at nakakatulong pa ito upang mas maging malusog ang ating katawan at isipan. Ang gawaing ito ay mainam gawin sa umaga upang makapagbigay ng maganda at masiglang mood para sa iyong araw. Mahirap kasing maging problemado kung ikaw ay napapagod sa kaehersisyo. At saka ang pag-exercise ay nakapagre-release ng endorphins na isang kemikal sa ating katawan na nagsasabi o nagbibigay ng senyales sa ating utak na maging mas masaya. Kaya tip number 1, even if hindi nyo feel lumabas ng bahay at mag-exercise, magsimula man lang sa paglalakad sa labas habang iniisip ninyo at pinagnilay-nilayan ang inyong problema. Tip number 2, pagbabasa. Nakakatulong ang pagbabasa upang malihis ang ating atensyon sa ating mga problema. Ikaw ay nakafocus sa pag-intindi ng iyong binabasa. Mainam na magbasa ng mga nakakatawang bagay o nakakapagpasaya sa'yo upang gumaan ang iyong pakiramdam. Maaari ring madagdagan ang iyong kaalaman dulot ng pagbabasa. In fact, huwag niyong takbuhan din yung problema niyo, no? Kasi baka lumala pa yan. Kung ano man yung problema niyo, try niyo ring magbasa ng mga libro na makakatulong sa iyong lagpasan ito. Kunyari, kung ang problema mo ay problemang pinansyal, pwede kayong magbasa ng mga libro ni Chinkitan o pwede kayong magbasa ng mga guide or how to kung paano makalabas sa pagkautang. Kung ang problema naman ay pagmamahal o love problems, andito ang channel natin, ang Paano ba Tagalog How to Channel. So, magbasa at dagdagan ang iyong kaalaman para malaman kung ano ang pwedeng mga solusyon mo sa iyong problema. Tip number 3, makinig ng kanta o kumanta. Isa pang epektibong paraan upang gumaan ang pakiramdam ay ang pagkanta. Nakakapagbigay ng aliw ang pagsunod sa ritmo at tono ng isang kanta. Makinig ng mga masasayang kanta at maaari mo rin itong sabayan, lalong-lalo na yung mga upbeat, yung mga paborito mo ring kanta. Ibirit mo na yan, magkaraoke kang mag-isa, di ba? Pumikit at damahin ang kanta hanggang mawala sa isip ang mga negatibong bagay o mailabas mo rin ang nasa iyong saloobin. Kasi may mga ibang kanta na parang ramdam mo na may dumaan na rin sa problema mo. Kunyari, yung I Will Survive na kanta, 'di ba? Kung galing ka sa breakup o divorce, yaan ang isa sa mga kanta na pwede mong kantahin kasi feel mo na you will survive at may iba na rin mga tao na nadarasan na ang iyong problema. Tip number 4, manood ng mga nakakaaliw at nakakatawang palabas. Buksan ang telebisyon at maghanap ng mga palabas na nagbibigay saya o nakakatawa para sa iyo. Nang sa gayon ay maaliw mo ang isipan mo. Maigi rin na panoorin ang iyong paboritong palabas na tiyak na ikagagalak ng iyong puso. Yung tipong mawawala yung focus mo sa problema mo at kaya mong patayin yung paulit-ulit na negatibong thoughts sa utak mo. Siyempre, maghanap ng kasama sa pagtawa. Mas maganda na ikaw ay may kasama sa iyong kasiyahan. So mag-invite ng mga kaibigan para sa movie night. Kung hindi naman kaya ito, maaari rin na iiyak mo na lang. So kung naiiyak ka lang din, 'di ba manood ka na lang ng a movie na romance or movie na drama nang sa gayon may excuse kang umiyak
at ubusin ang iyong mga luha. Tip number 4, manood ng movie o pelikula na nakakaaliw na palabas. Tip number 5, kausapin ang mga kaibigan o kapamilya. Importante na ikaw ay may kasama o kaagapay sa buhay. Sila ang makakatulong sa iyo upang mapagaan ang iyong nararamdaman. Kumustahin ang mga kaibigan o kapamilya na matagal mo nang hindi nakakausap. Sa paraang ito ay magkakaroon ka ng fresh perspective sa iyong buhay. Sabi nga nila, the more, the merrier. Kapag ikaw ay mag-isa, mas lalo kang malulugmok kaya mas maigi na napapaligiran ka ng mga mahal mo sa buhay. Minsan, feeling natin na tayo ay mag-isa pag tayo ay may problema at hindi natin maiiwasang isipin yon. Pero, alam nyo, minsan yung mga kaibigan nyo, nag-iintay lang yan ng mensahe mula sa inyo, ng text message, ng tawag. At kapag nag-message kayo na pare or mare, medyo masama ang loob ko o medyo may problema ako, pwede ba akong tumawag? Usually naman kung naging mabuti ka ring kaibigan sa kanila ay papayag yang mga yan. So, 'wag mahiyang lumapit sa mga kaibigan at kung nahihirapan kayo at wala talaga kayong makausap, no, maaari rin na lumapit naman sa kapamilya o gumawa ng bagong mga kaibigan. Tip number 6, isulat ang mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Masarap ang ulam mo kanina? Binati ka ng crush mo? Ilista sa isang papel ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng kasiyahan. Sa paraang ito ay marirealize mo na even if may problema ka, marami ring magagandang bagay ang nangyayari sa buhay mo. Basahin ito bago matulog at pagkagising upang masimulan mo ang iyong araw ng may magaang pakiramdam. Gawin ito araw-araw hanggang sa humaba ng iyong listahan. Dahil dito, mas maaalala mong maging masaya sa bawat araw. Isulat yung mga bagay na grateful ka kasi sabi nga nila, a grateful heart will be blessed with more. The more na nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga biyayang ating natatanggap, mas lalo niya tayong bibiyayaan. Maaari mo ring isulat lahat ng pangamba mo, ng takot mo, pero mas maganda na balansehin mo ito dahil maski gaano ka man kaproblemado, marami pa ring bagay na dapat ipagpasalamat. The mere fact na buhay ka pa, na may kalusugan at yung mga kaibigan at kapamilya mo ay buhay din at nakakakain sa araw-araw. Ibig sabihin nito ay may ibabangon ka pa na temporary lang ang iyong mga problema. Tip number 7, mag-focus sa mas importanteng bagay. Kung sa tingin mo ay hindi maiwasan na hindi maisip ang iyong problema, tanungin mo ang iyong sarili. Makatutulong ba ito sa akin ang pagwo-worry, ang hindi pagtulog, ang pagkalugmok sa problema? Sa paraang ito ay makikita mo ang iba pang bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Kasi baka mamaya nagkukulong ka lang sa kwarto, umiiyak ka, pero hindi naman nasusolusyonan yung problema mo. Kaya instead na mag-focus ka doon sa problema, mag-focus ka sa kung ano ang pwede mong gawin para masolusyonan ang problema mo. Isipin na lamang ang bagay na makatutulong sa iyo at iwasang isipin ang mga bagay na mas makakapagpalugmok sa problema mo. Kapag alam mo na ang mga bagay na mas importante at dapat gawin, hindi ka kakabahan o mamumroblema at mas makakapagpabigat ito ng magaan ang pakiramdam. Tip number 7, mag-focus sa mas importanteng bagay. Tip number 8, harapin ang iyong mga problema. Wala nang mas epektibo pa kung ikaw ay handa nang humarap sa problema. Kapag ito ay natapos mo, magiging maluwag ang iyong pakiramdam at hindi mo na kailangan pang ilihis ang iyong atensyon sa iba pang bagay. Kung ang hinarap mong problema ay walang solusyon, maaaring hindi ito problema at kailangan na lang itong tanggapin. Tandaan, hindi lahat ng bagay ay iyong mababago. Minsan, marirealize mo na ang isang bagay ay madali lang palang lutasin at maiisip mo na sana ay mas ginawa mo na lang ito ng mas maaga. So, alam nyo, habang nagiintay kayo na lumipas yung pakiramdam na mabigat, no, umaandar ang oras at baka mas lumalala ang iyong problema. So, sa tulong ng mga kaibigan at sa tulong ng pagsusulat ng inyong mga posibleng solusyon, harapin ang iyong problema at lutasin na ito.
Maraming salamat sa pagnood. Sana ay nakatulong ito sa inyo. For topic requests and shoutout requests, please like this video, share, and leave a comment down below. At sana makita namin kayo sa aming future videos dito sa Paano Ba Tagalog How To channel. Maraming salamat and see you in our future videos.